Nanay. Huwag mo akong takutin, Nay. Guyang, sagutin mo ang tawag, Guyang. Hindi ako. Walang CCTV dito. At si Guyang ay top lawyer sa Jiangche. Marami nang mahirap na kaso ang nasolve niya kung may papaniwala ko lang siya. Na hindi ako nag-counterflow, tiyak na matutulungan niya akong makalaya. Hoy, Kuya Guyang, na-aksidente ako. Halika kaagad at iligtas mo ako. Ano? Ay send mo sa akin ang location mo, pupunta ako agad. Sek. Sandali lang, Nay. Jelly. Bilis, halika rito. Hoy, mahal, sumunod sa akin si Nanay gamit ang bisikleta, pero umiwas siya sa kotse. Kaya nahulog siya. Naaksidente si Jelly, kailangan ko siyang dalhin kaagad sa ospital. Kung okay lang si nanay, dalhin mo na lang muna siya pauwi. Pero, Ay naku. Kuya Guyang, ang sakit ng binti ko. Tama na. Nahulog lang naman pero si Jelly ay naaksidente. Guyang. Nanay. Kapit lang, dadalhin na kita sa ospital, Nanay. Huwag mo akong takutin. Nanay, kapit lang. Malapit na tayo, Nanay, gising ka. Nanay, kailangan mong kumapit. Bilis, Dosishang ang biyanan ko. kailangan maoperahan ang pasyente para ma-clear ang brain hemorrhage. Kung hindi, maaari siyang mamatay anumang oras. Dosishang, pakiusap, iligtas mo ang biyanan ko. Sige, magbayad muna kayo. Ayusin ko na ang operasyon. Hello, ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang. Sige na, magbabayad muna ako. Jelly, sabi ng doktor na bigla ka lang. Wala namang malala, magpahinga ka muna rito. Paulit-ulit akong tinatawagan ni Wangking. Nag-aalala ako sa nanay ko, babalikan kita mamaya. Kung alis siya ngayon, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Mas mabuti pang kontakin niya muna ang korte para maayos ang aksidente. Sige na, Kuya Guyang, sandali. Paano kung umalis ka at bumalik yung mga hit and run? Para guluhin ako. Natatakot ako. Hindi sila maglalakas loob, may batas tayo. Ganito na lang. Nandiyan lang si Wangking para alagaan ang nanay ko. Walang dapat ikabahala. Tawagan ko na ang korte. Maghahain ng subpoena sa may sala. Cellphone ni Mama. MS Liu, dahil sa isang aksidente sa trapiko kaninang umaga, kung saan ikaw ay tumakas, ikaw ay inaabisuhan ng korte. Umahap ka sa husgado bukas, 3 AM, upang hapin ang parusa. Paumanhin. Ako ang manugang nilugilan. Lin Wangking. Hindi talaga namin sinasadya. Natumakas. At, malapit nang operahan si Mama. Hindi siya makakalabas agad. Pwede bang ipagpaliban ng kaunti? Tatanggi ako. Your Honor, ang ganitong mga kriminal na tumatakas. Dapat parusahan ng batas. Inanggihan ng partido ang kahilingan mo. Dapat mong malaman, ang pagtakas sa aksidente ay iligal. Malubha, maaaring maging kriminal na kaso. Kaya, dapat mong seryosohin ito. Dumating sa oras. Abiso ito, hindi pag-usapan. Pero si Mama, hindi siya tumakas. Biktima siya. Alagaan mo lang si Mama, tama na. Guyang, ano ang tama na? Alam mo ba, nasasangkot na si Mama sa kaso. Ano nangyari? Nadapa si Mama. Dinala ko siya sa ospital, hindi ako nagstay. Ngayon, sinasabing tumakas si Mama sa aksidente. Tumakas sa aksidente. At ang hearing, bukas ng 3 AM. Ano? Bakit ganun kalala? Alamin mo agad kung sino ang kalaban. Tingnan kung pwedeng ipagpaliban ang hearing. At, bakit wala ka pa? Malapit ang operahan si Mama, Aray. Tama na. Nadapa lang si Mama. Sibil na usapin lang yan. Hindi ganoon kalala. Kung hindi kaya, magbayad na lang. May hearing bukas si Jelly. Hindi ako makakalabas. Naku, Kuya Guyang. Huwag kang magalit kay Ek. Guyang.
kamag-anak ni Liu Gilan. Si Zhang, kumusta na ang biyanan ko? Malubha ang pasyente. Kailangan ng kraniotomia agad. Pero walang pirma na malapit na kamag-anak. Hindi kami makakapag-opera. Mamamatay na lang ang biyenan mo. Zhang, huwag mag-alala. Tatawagan ko ang asawa ko. Papuntahin ko siya agad. Mas maganda na ba? Kuya Guyang, umuwi ka na kaya, baka. May importante talagang kailangan si Ed. Sa mga nakaraang taon, sanay na akong mag-isa. Ano bang meron siya? Alam lang niyang kasama kita. Nagtatampo lang yan. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Hintayin kitang matapos kumain bago ako umalis. Kuya Guyang, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring makontak. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaaring makontak. Sagutin mo. Sagutin mo nga. Si Zhang, naka-off ang cellphone ng asawa ko. Hindi ko siya makontak. Ano? Hindi pa rin nakakontak? Anong mas mahalaga pa sa buhay ng kanyang ina? Ano ba? Si Zhang, pakiusap, iligtas ninyo ang biyanan ko. Pero ito ang patakaran ng ospital. Ako. Kaninang umaga, nangako pa si nanay na lulutuan ako ng siopao. Paano nangyari ito? Nanay, nangako kang mabubuhay ka ng matagal. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Si Zhang, magmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko, si Zhang. Pakiusap, si Zhang. Magmamakaawa ako sa'yo. Maaga na, uwi na ako. Bukas. Susunduin kita para sa hearing sa korte. Kuya Guyang, natatakot ako. Pwede bang manatili ka ngayong gabi? Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Isang oras na, wala pa rin ang anak ng pasyente. Si Zhang, pakiusap. Sige, papayag ako. Ischedule na natin ang operasyon. Zhang. Nanay, One King, naalala ko lang. Kaarawan na yun ni nanay. Ngayon, may hearing sa korte si Jelly. Uwi ako mamayang gabi. Para samahan si nanay. namatay ang biyanan ko dahil sa asawa ko. Na sumama sa iba at hindi pumirma sa ospital. Kuya Guyang, galit ba si Ed? Dahil tinutulungan mo akong magkaso, baka ako na lang ang pumunta sa korte. Sanay na rin naman akong mag-isa sa mga nakaraang taon. Jelly, anong sinasabi mo? Bilang abogado, at ikaw ang kliyente ko, ang pagsama sa'yo sa hearing. Ay responsibilidad ko. At saka, mahal na mahal ako ni nanay. Alam niyang busy ako sa trabaho. Naiintindihan niya ako. Pero si Ed, Huwag mo nang isipin yan. Ilang taon na siyang nasa bahay lang. Wala talagang gagawin, tumulong lang sa pag-aalaga kay mama. Isang tawag ng isang tawag, talagang hindi maintindihan. Kuya Guyang, hindi ba't dapat lang naalagaan si tita? Pagkatapos magpakasal, dapat sa bahay lang ang babae, mag-alaga ng asawa at anak. Mag-alaga sa mga magulang. Naku ate, talaga naman. Paano siya nagalit sa'yo dahil dito? Sana kalahati lang siya ng kabutihan mo. Ikaw ba si GNG, Lin Wan King? Ako nga. Naintindihan na ng aming ospital ang sitwasyon ninyo. Dahil pumanaw na ang nasangkot sa aksidente.
Desisyon ng ospital na huwag nang maghabol. Kung wala kayong tutol, pirmahan na lang itong kasunduan. Mama, tingnan mo ang ginawa ko, kamukha ba ng sayo? Naku, ikaw na doktor sa batas, kayamanan ka ng pamilya namin. Hindi pwedeng magluto ka rito, Alice. Maglaro ka na lang. Mama, kahit doktor ako sa batas. Asawa na ako ng anak mo ngayon. Kahit hindi ako marunong, pwede akong matuto. Alam ni Mama na isinakripisyo mo ang magandang kinabukasan mo para kay Guyang. Swerte ng pamilya namin na naging asawa ka niya. Kaya, gagawin ko ang lahat para sa'yo, para mas maging mabuti pa. Mama, Hindi na nga lang sa iba, sa kakayahan mo sa trabaho. Hindi umaabot si Guyang. Kung nagpatuloy ka sa pagiging abogado, ilang inosente ang maliligtas mo, paano kung isang araw, ako naman ang maapi at mamatay? chu. Mama, pangako mo sa akin. Sabi mo magiging matagal ang buhay mo. Tsu. Mali si Mama. Mama, kahit may mangyari sa'yo na hindi patas, ako ang haharap para sa'yo, huwag kang mag-alala. Naniniwala si Mama sa'yo. Esan, hindi ko tatanggapin ang kasunduan. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, maghahabla ako. Ati, Gu, sa prestihiyo mo sa mundo ng batas dito sa Jiangsheng, bakit ka mag-aksaya ng oras sa maliit na kaso ng aksidente sa kalsada? Inga, Ati, Gu, sabihin mo. Maliit na kaso ng aksidente sa kalsada. Alam mo ba ilan ang namamatay taon-taon dahil sa hit and run? 300,000. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? 300,000 buhay. 300,000 pamilya. Akala nyo ba maliit na kaso lang ang traffic accident? Ang kasong ito na kinuha ko ngayon, ako si Guyang, ay para ipaalam sa lahat, hindi magpapatalo ang batas sa ilegalidad. Ang galing niyo pong magsalita. Napakaganda po. Magsisimula na ang paglilitis. Maayos po tayong umupo. Tara na. Jelly, halika na tayo. Kuya Guyang, asa po sa inyo ang paglilitis ngayon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit sino pa ang nasa upuan ng nasasaktan ngayon, sigurado. Mapaparusahan siya ng batas. Guyang, One King, bakit ka nandito? Nasaan si Mama? Bakit hindi kayo magkasama? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? ito ba ang sinasabi mong na-aksidente siya? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka makadalaw kay Mama? Alam mo ba kung gaano katagal kang hinintay ni Mama kahapon? Kuya Guyang, si Atba. Galit sa akin. Pasensya na. Ete, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat. Jelly, huwag mong isipin yon. Si One King kasi medyo selosa. Ipapaliwanag ko lang sa kanya, ayos na yon. Ako, selosa. Sige, pinangako ko na kay Mama. Uwi ako mamayang gabi para sa kanyang karawan. Hindi naman kayo magagalit ni Mama sa ganitong bagay, di ba? Guyang, ang bait mo palang anak, bakit hindi ko alam? Kailan mo ba inalagaan ng maayos ang pamilyang ito? Lin One King, ano ba ang ibig mong sabihin? Na-aksidente si Jelly at naharap ka sa kaso ng hit and run. Bilang kanyang matalik na kaibigan dito sa Jiangsheng, hindi ba't nararapat lang na alagaan ko siya? Kaming dalawa ni Mama, dapat nang bang pabayaan? Yung white moonlight mo, ang dapat mong protektahan, di ba? Kahit na kami ni Mama ay idemanda sa korte, pababayaan mo lang kami, tama ba? Tama na. Dito mo ba gustong mag-away? Ikaw, Kuya Guyang. Magsisimula na ang paglilitis. One King. Hindi talaga ako pwedeng umalis ngayon. Ganito na lang pagkatapos ko. Uwi ako para samahan kayo. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. AMM. Lakad. Pagkatapos ng paglilitis, Guyang, magsisisi ka talaga. Tumayo ang lahat. Maupo po. Magandang araw po. Ako po si Guyang, abogado ng nasasaktan. Ito po ang aking kliyente, si Yenye Jelly. Ang abogado ng nasasakdal. Hukom, wala pa po ang nasasakdal. Bakit wala ang nasasakdal? Siguro natakot sa pangalan ni Ginoong Guyang, ang tanyag na abogado. Kung hindi papasok ang nasasakdal sa loob ng 10 segundo, ay dedeklara ng hukuman na natalo ang panig ng nasasakdal. Guyang ang pumatay kay Ina. Palay ang iyong mahal. Ikaw pala ang naghahabla sa kanya. Siyam. Na-aksidente si Jelly, kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Kung okay lang si Ina, iuwi mo na lang muna siya. 8. Ito. Nadapa lang pero na-aksidente si Jelly. 6. Dr. Zhang, naka-off ang phone ng asawa ko. Hindi ko siya makontak.
Ano, hindi pa nakukontak? May mas importante pa ba? Kaysa sa buhay ng kanyang ina? 5. Apa, Dr. Zhang, pakiusap. Pakiusap, iligtas ninyo ang biyanan ko. 3. Ipinahahayag ko ang nasasakdal. Hukom, dumating na po ang abogado ng nasasakdal, si Lin Wanking. Lin Wanking, ikaw. Ano nangyari? Nadapa si ina, dinala ko siya sa ospital, kaya wala ako sa lugar. Ngayon, sinasakdan nila si ina ng hit and run. Hit and run. Impossible. Kuya Guyang, pasensya na, kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita hinirang na abogado ko. Manang, malaking pagkakamali lang ito, dahil sa relasyon natin. Kaya siya nag-abogado para sa kabilang panig. Para kalabanin ka. Tama, nadapa lang ng bahagya si ina. Si Lin Wanking dahil sa akin. Dahil kinakatawan ko si Jelly, hindi ako nakadalaw agad kay ina. Kaya sinadya niyang humarap para ipahiya ko. Lin Wanking, hindi ka nag-alaga kay ina sa bahay. Nandito ka pa, nagtatanggol sa isang hit and run suspect. Sinasadya mo bang kalabanin ako? Abogado pala na nasasakdal ang asawa ni Ginoong Guyang. Grabe, ang hirap paniwalaan. Sinasadya kong kalabanin ka, Guyang. Kahapon pa kita tinawagan, sinabing ngayon. Ano? Sa korte mo ako sasalubungin. Masyado kang seloso, ayaw mo lang. Tumulong ako kay Jelly, kaya ko tinanggap ito. Kalabanin mo ako, tapos sasabihin mong may magkakaso sa nanay ko. Nadulas lang siya. Sino nang mag-aaksaya ng oras para magkaso sa matanda? Hindi ko akalain na ganito kakasama. Ako ang masama. Ako ang masama, Guyang. Akala mo gagamitin ko ang nanay para sa kaso. Pero siya, sabi lang niya na aksidente. Tumakas ang driver, agad kang naniniwala. Ako, kapag ako nagsalita, puro kalokohan lang. Alam mo ba, Guyang, ang bumatong tao ni Injali ay... Kuya Guyang, huwag na lang siguro. Ayoko nang dahil sa pagtulong mo sa akin. Kaya sumama si ate sa kabilang panig. Huwag mong sisihin si ate, gusto lang niyang ayusin ang relasyon ninyong dalawa. Injali, tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam mo ang ginawa mo. Lin Wanking, mabait si Jelly. Palagi siyang nagtatanggol sa'yo. Ikaw, walang utang na loob, dinadagdagan mo pa ang problema. Bulag ako, bakit kita pinakasalan? Napakasamang babae. CJ, kung ganyan ka katangkilik sa white moonlight mo, pagkatapos ng kaso, magdiborsyo tayo. Diborsyo. Sige, sawa na ako. Sa pagiging selosa mo. Selosa. Guyang, alam mo ba? Tumigil ka. Huwag mong isipin na dahil mahal ka ni Mama. Pwede mo siyang gamitin. Sinabi ko na sa'yo, na aksidente si Jelly, mahirap ang buhay niya. Tumutulong ako bilang kaibigan at para sa hustisya. Ikaw, nandito ka nagtatanggol sa kriminal. Dati ka pang abogado. Guyang, kung alam mong ang bumatong kay mama, ay white moonlight mo at ikaw ang nagkaso sa kanya. Ganyan pa rin ba ng tapang mo? Nadulas si Mama, wala ka sa bahay para alagaan siya. Nandito ka, nagkakagulo. Inuutusan kita. Tapusin mo na to, umuwi ka na. Naalala mo pa ba na may nanay ka? Akala ko, puro white moonlight mo lang ang nasa isip mo. Guyang, alam mo ba? Ang white moonlight mo mismo. Ang hindi ka na pasawi nanay. Tama na. Ito ay korte, hindi lugar para magwala ka. Kung talagang gusto mong linisin ang pangalan ng salarin, sasabihin ko sa'yo habang nandito ako si Guyang. Hindi makakatakas ang salarin sa parusa ng batas. Talagang hindi nabigo si Atty. Gu. Walang kinikilingan. Ito ang tinatawag na batas higit sa damdamin, Atty. Gu. Magaling ang ginawa. Lin Wanking, naririnig mo ba? Batas higit sa damdamin. Sa kasong ito, hindi ako mag-aatubili kahit asawa kita. Magaling. Batas higit sa damdamin. Isang oras na, wala pa ring anak ng pasyente. Zhang, nakikiusap ako sa iyo. Sige, papayagan kita. Iayos ko na ang operasyon. Yarzhang. Nanay. Guyang, lagi mong sinasabing batas higit sa damdamin. Pero alam mo ba, ang nabangga ni Injali? Ay, Wala akong pakialam kung sino ang nasaktan ni Jelly. Ayon sa ebidensya, ang CC ay nasa kabila. At ang pagtakas sa aksidente ay hindi mapasusubalyan.
Hindi mo mananalo ang kasong ito. Kung mananatili ka rito, ikaw lang ang mapapahiya. Ako ang mapapahiya. Paano kung may bagong ebidensya ako na nagpapatunay na ang kliyente ko ay hindi tumakas sa aksidente? Ganoon pa rin ba ang tapang mo para protektahan ang white moonlight mo? Paano siya magkakaroon ng bagong ebidensya? Baka naman, nalaman niya na ako ang nag-counterflow. Hindi pwede. Wala namang CCTV sa lugar. Kalokohan. Puro kalokohan. Nandoon ako sa lugar. At wala akong nakita anumang ebidensya ng paglabag ni Jelly. Ngunit ikaw, para takpan ng krimen, gumawa ka ng peking ebidensya. Seryoso ang korte. Bawat isa ay dapat managot sa kanyang paglabag sa batas. Nandoon ka pala noon. Talaga nga sa puso mo. Mas mahalaga si Injali kaysa kaninuman. Napakahalaga hanggang sa noong ako'y nasa ospital, nagmamakaawa. Wala kang oras. Guyang, ikaw ang tunay na salarin. Ano nangyari? Bakit sinabi ni Lin Wan King na si Attorney Gu ang tunay na salarin? Lin King, ang bawat salitang sabihin sa korte ay dapat may batayang legal. Inakusahan mo akong salarin. Hindi ka ba natatakot na idemanda kita? Ikaw na si Attorney Gu, anong hindi mo magagawa? Hihintayin ko ang demanda mo. Ang ganda-ganda mo talaga, hukom. Ang daming personal na galit ng abogado ng nasasakdal. Kung hahayaan natin siyang magulo rito ang kasong ito, ay hindi makakatarungan. Hinihiling ko sa hukuman na agad na itigil ang kanyang karapatang magtanggol upang magpatuloy ang paglilitis ng maayos. Makatarungang paglilitis, Guyang. Anong karapatan mong magsalita ng katarungan? Mula pa sa simula, ginamit mo lahat ng paraan para paboran siya. Ang kasong ito ay hindi kailanman naging makatarungan. Sinasabi mong pinapaboran ko. Si Jelly ang biktima. Dapat siyang protektahan ng batas. Hindi ko hayaang makatakas ang hit and run driver. Ang mga elite at mababait na tulad nito, gusto ko siyang ipasok sa kulungan. Sinasabi mong ang kliyente ko ay elite at mabait. Kung siya ay mabait, ano ka? Tama na. Hit and run, mabait pa ang tawag sa kanya. Kung hindi dahil sa mga elitistang ito na walang pakialam sa batas. Bakit ang daming pamilya sa bansa natin ang nasisira dahil sa aksidente? Hindi tayo magpapakumbaba sa mga lumalabag sa batas. Magaling. Yan ang totoong Attorney Gu. Hindi magpapakumbaba. Magaling. Guyang, tunay kang mabuting anak sa nanay mo. Paulit-ulit mong binabanggit ang nanay ko. Gusto mo bang sabihin na ang pagtatanggol mo sa hit and run driver ay sinuportahan ng nanay ko? Siya rin ba ay isang matandang kaibig-ibig na nakikisali sa gulo mo? Guyang, para sa iyong white moonlight. Naglakas loob kang tawagin matandang kaibig-ibig ang nanay? Isa kang walang utang na loob na lobo. Ako, Lobo. Ang pagtatanggol kay Jelly ay tungkulin ng isang abogado. Ano ang mali ko? CJ, ngayong araw, hahanapin ko rin ang hustisya para sa kliyente ko. Lin Wan King, sinasadya mo bang makipag-away sa akin ngayon? CJ, mabuti. Hukom, handa na ang aming panin. Ngunit ang abogado na si Lin Wan King ay isang katulong sa bahay lamang. Wala siyang karapatan na maging abogado ng nasasakdal. Yan pala ang tingin mo sa akin sa lahat ng taon isang katulong. Guyang, ako ay Doctor of Jurisprudence. Iniwan ko ang karera ko para sa iyo. Sa mata mo, naging katulong lang ako. Si Attorney Gu, Master of Laws lang. Hindi ko akalain na ang asawa niya ay isang Doctor of Jurisprudence. Para sa kanya, tinalikuran pa niya ang sarili niyang trabaho. Gaano ba siya kamahal niyan? Ngayon, nakatayo siya sa kabilang panig ni Ati. Go, ano nga ba ang nangyari? Bakit handang maghiwalay kay Jigo si Lin Wan King? Lin Wan King, tama na yan. Gusto mo bang mapahiya ako ng todo, no? Ako ang nagpapahiya sa'yo, Guyang. Simula ng kasuhan mo si Injali, hindi na tayo mag-asawa. Pagkatapos ng kasong ito, maghihiwalay na tayo. Anong nangyayari? Baka kliyente ni Lin Wan King. Kamag-anak niya? Akala ko galit lang, pero totoo pala ang hiwalayan. Kung kamag-anak nga, ang lamig naman ni Guyang. Napakasama niya. Lin Wan King, ikaw. Kuya Guyang, huwag na lang. Hindi na ako magkakaso. Ayokong dahil sakin. Maghiwalay kayo ni Ed. Huwag kang mag-alala, Jelly. Sa aksidenteng ito, ikaw ang biktima. Lin Wan King, gusto kong makita. Sino ba ang kriminal na yan na handa kang mag-away tayo? Ano? Ngayon mo lang naisip makita ang kliyente ko. Nang humihingi ako ng tulong, nasaan ka? Bukod sa white moonlight mo, may iba ka pa bang nakikita? Lin Wan King, tama na yan. Paulit-ulit kang nagsasabi ng walang kwenta. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ako. E di ipakilala mo ang kliyente mo, huwag kang magtago. Parang pagong. Pagong. Sinabi mong pagong siya. Ang hit and run, takot lumabas, di ba parang pagong? Lin Wan King, abogado ka dati, ngayon nagtatanggol ka sa walang hiya. Saan napunta ang pag-aaral mo? Nga, ni hindi sumipot sa hearing. Walang respeto sa batas. Mas mabuti pang makulong na lang. Lin Wan King, narinig mo ba? Yan ang gusto ng lahat. Ngayong araw, mananalo ako sa kasong ito. At sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo at sa kanya. Ito ang bayad. Sa pag-alis mo sa akin. Sasabihin ko sa lahat ang ginawa ninyo.
Bayad, Guyang, napakabuting anak mo sa ina mo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala. Ang aking kliyente, ako ang may buong kapangyarihan. Hindi siya darating sa... Huwag mo mang ipa-attend ang kliyente mo, Your Honor. Hinihiling ko na dumalo ang nasasakdal para magharap. Huwag kang mangarap, Guyang. Hindi mo na siya makikita sa buong buhay mo. Kung hindi lang kailangan sa paglilitis sa buong buhay ko. Ayoko nang makita ang kriminal na itong lumabag sa batas. Gusto ko siyang makulong agad. Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan mo siya, ay makakatakas siya sa batas. Your Honor, hiling namin basta't buhay pa ang nasasakdal. Kahit naka-wheelchair, dapat siyang dumalo. Guyang, hindi ko akalain na para sa iyong minamahal ay magsasabi ka ng ganyang kasamaan. Pero patay na si nanay. Patay na. Ikaw ang masama para sa isang kriminal na hit and run. Ay gusto mo pang hiwalayan ako at ikahiya ako. Ako ang masama. Ginagawa ko lang ito para protektahan. Tama na, Lin Wanking. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Para kang baliw. Baliw na ako. Bulag ako. Kaya napangasawa kita, isang walang pusong aso. Para sa nanay ng iba, dinadala ko ang kahiyan. Kung hindi ako baliw, ano ako? Kung alam mo na nanay ng iba, bakit ka pa sumasalungat sa akin? Dahil mabuti at simple siya, turing sa akin ay parang tunay na anak. Napakaalaga niya, pero may anak siyang walang utang na loob. Na tinalikuran ang tiwala at pagmamahal niya, itinulak siya sa kapahamakan. Lin Wanking, ano ba ang sinasabi mo? Guyang, baka talagang may ibang lalaki si ate sa likod mo. Kung hindi, bakit niya sasabihin yan? Lin Wanking, hindi pa tayo hiwalay, nagsabuatan ka na sa ibang lalaki. Niloko mo ako at para pa sa nanay ng kalaguyo mo, ay sumalungat ka sa akin sa korte. CJ, gusto mo siyang protektahan? Habang buhay ako, Guyang, hindi ko hahayaang makawala ang babaeng ito na nagpalaki. Na walang pusong anak sa krimen. Kaya pala hit and run, kayang magpalaki. Ng anak na nangakit ng asawa ng iba, ang nanay niya. Anong klase mabuting tao kaya yan? Si Lin Wanking, nasa langit na nga, gusto pa sa ibabaw. Napakagaling ni Attorney Gu, pero naglolokohan pa siya sa labas. Nakakakahiya talaga. Maestrado, idinadain ko na ipadala agad ang mga marshal. Dalhin sa korte ang kahiyahiyang ito upang mahatulan ang kanyang mga kasalanan. Hindi, maestrado. Huwag ninyo pong gawin yan. Tinatanggihan ang apela ng nasasakdal. Kung hihilingin ng demandante na humarap ang nasasakdal, magpapadala kami ng subuena para dalhin siya. Lin Wanking, naririnig mo ba? Ang kriminal na iyong pinoprotektahan, malapit ng mahatulan. Naglakas loob pa siyang utusan ang kanyang anak na manligaw sa asawa ko. Papanagutin ko ang matandang hit and run na ito. At pahihirapan ko ang kanyang anak. Hindi pwede. Kakapasa lang ni Mama, huwag niyo siyang gambalain. Guyang, kung magpapadala ka ng supoy na ngayon, pagsisisihan mo ito, kliyente ko to. Pagsisisihan. Lin Wanking, ito ang bayad sa pagtataksil mo sa akin. Hindi lang siya papanagutin ko, sisirain ko rin. Ang pangalan mo, gagawin kitang kasuklam-suklam. Mahestrado, hinihiling ko na padalhan agad ng supuena ang nasasakdal. Tumigil ka. Guyang, buksan mong mabuti ang mata mo. Tingnan mo kung sino talaga ang gusto mong isakdal ngayon. Pinapangalagaan ko lang si Mama, kailan ka ba titigil? Guyang, anong kailan ako titigil? Alam mo ba na nasasakdal na si Mama sa korte? Tututol ako. Mahestrado, ang mga hit and run na tulad nito ay dapat parusahan ng mahigpit ng batas. Ito ba ang sinasabi mong naaksidente siya? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo talaga madalaw si Mama? Alam mo ba kung gaano katagal ka hinintay ni Mama kahapon? Ang bait-bait mo pala. Kailan pa naging napakabuting tagapangalaga ng pamilya? Lin Wanking, anong ibig mong sabihin? Naaksidente si Jelly at naharap ka sa kasong hit and run. Bilang matarik niyang kaibigan dito sa Jiangsheng, hindi ba't nararapat lang na alagaan ko siya? Kaming ni Mama ang dapat pabayaan. Ang iyong unang pag-ibig. Ang dapat protektahan. Kahit na kami ni Mama ay nasasakdal sa korte, wala kang pakialam, tama ba? Ako ang walang hiya. Ako ang masama. Guyang, akala mo gagamitin ko ang kalagayan ni Mama? Pero siya, isang simpleng na aksidente. At hit and run, agad-agad kang naniniwala. At ako, kahit anong sabihin ko, wala nang saysay, Guyang. Alam mo ba, ang tinamaan ni Injali ay si Nanay. Sinasabi mo ang kliyente ko ay isang social elite. Kung siya ay mabuting tao, ano ka? Paano nangyari ito? Ang inakusahan ko, si Nanay pala. Lola, sinadya kong mabangga ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na hadlangan ako at si Guyang? Anong karapatan ni Lin Wanking na maging asawa ni Guyang? Kaya pala si Lin Wanking, mas pinili pang kalabanin ang asawa para isakdal si Injali. Ay dahil dito, Ang asawa, pinagsikapan para sa biyenan. Ang asawa naman, para sa kabit. Inakusahan ang sariling ina, pinagbintangan pang nagtaksil ang asawa. Ang mag-asawang ito, talagang nakakainis.
Kuya Guyang, talagang hindi ko alam. Iyon ay si tita. Kung alam ko lang, hindi ko siya isasakdal at hindi ko ipagkakaila ang pagkakasala ni Ed. Isa lamang itong malaking pagkakamali. Mangyaring paniwalaan mo ako. Jelly, huwag mong sabihin yan. Ginawa mo lang yon para sa akin. Paano kita masisisi? Maestrado, nais kong bawiin ang demanda. Hindi na namin ipapatuloy ang kasong ito. May pagkakamali dito. Pagkakamali. Linwan King, na-aksidente ang nanay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umalis na tayo. Huwag kang magpahiya dito. Ngayon mo lang naisipang dalawin si nanay sa ospital. Kahapon, isang tawag. Isang tawag, nagmamakaawa ako. Nasaan ka? Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Juan King, alam ko. Hindi ako nakadalaw agad kay nanay, galit ka sa akin. Ngunit unawain mo rin naman ako. Na-aksidente si Jelly, napakaawa niyang mag-isa. Bilang isang abogado, kung hindi ko siya asikasuhin, sino ang gagawa? Ngayon na nalutas na ang pagkakamali, hindi mo naman ako. Kasi lang ito, di ba? Kung may pagmamahal ka pa kay nanay, samahan mo akong isakdal si Injali. Pilitin natin siyang lumuhod at humingi ng tawad kay nanay. Kuya Guyang, alam kong si Ed ay galit pa rin sa akin. Kasalanan ko ang aksidente. Handa kong lumuhod at humingi ng tawad kay tita. Subalit, Ete, kung mapapatawad mo ako, kahit anong gawin ko, gagawin ko. Pakiusap, huwag ninyong hayaang masira ang inyong pagsasama dahil sa akin. Injali, kahit anong sabihin mo ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay nanay. Linwan King. Sabi ni Jelly, misunderstanding lang daw ang aksidente. Hanggang kailan ka pa mag-aalburuto? Dahil lang tinulungan ko siyang kasuhan ng nanay ko, sige na. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya, hindi niya ako pagagalitan. Sa ito bakit? Tama, hindi ka pagagalitan ng nanay mo, hindi ka niya pagagalitan habang buhay. Linwan King, anong ibig mong sabihin? Nag-withdraw na kami ng kaso, ano pa ang gusto mo? Binigyan na kita ng pagkakataon, Guyang. Pwes, ngayong araw, hindi ako narito bilang abogado ng nasasakdal, kundi bilang ang naghahabla. Ihahabla ko si Injali sa pagbibintang sa nanay ko ng hit and run. Linwan King, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung wala kang ebidensya, paninirang puri din ang mapaparusahan. Kuya Guyang, huwag mong sisihin si Ed. Kung gusto niyang maghabla, hayaan mo na. Nanay mo naman ang nabangga, hindi ako kukuha ng abogado. Kung matalo, makukulong lang sa tagal ng panahon. Sanay na ako kahit saan, mag-isa. Na lang. Jelly, huwag kang magsalita ng ganyan, kahit nanay ko ang kabilang kanin. Walang sino man ang pwedeng apihin ka ng ganyan. Sige, gusto mo siyang kasuhan, ako na ang kumakatawan kay Jelly. Para manalo sa kasong ito. Guyang, sana kapag lumabas na ang katotohanan, hindi ka magsisisi. Magsisisi. Linwan King, alam kong ayaw mo kay Jelly. Pero hindi ko inakala, gagamitin mo pa ang pagkakataong ito. Para maghiganti sa kanya. Guyang, nababaliw ka na ba? Siya ang nagmaneho para iligtas ang nanay ko kaya. Tama na. Kung hindi lumabag sa batas trapiko ang nanay, hindi sana na-aksidente si Jelly. Nadaganan lang ng bahagya ang nanay. Tingnan mo ang kotse ni Jelly. Dilat mo ang mga mata mo, tingnan mabuti. Nagbaba na ng demanda ang naghabla. Ayaw pa ring bumitaw ni Linwan King. Sinasadya bang paghirapan? Nakasuhan lang ni Atty. Gu ang nanay niya dahil hindi alam ang totoo. Ayaw tumigil ng babaeng ito, talagang may plano. Kapag nanalo si Atty. Gu sa kaso, makukulong ang nanay niya. Kapag natalo naman, mapapahiya siya. Talagang matindi si Linwan King. Anong karapatan ninyo base lang sa kanyang salita? Maaari bang mahatulan ang aking biyanan na hit and run driver kahit konting gasgas lang? Katahimikan, abogado ng nasasakdal. Dahil isasakdal mo ang nagreklamo. Sa pagpaparatang sa iyong kliyente, bilang hit and run, magpakita ka ng ebidensyang may batayang legal. Nasa akin ang ebidensya. Pero may mas mahalaga pang bagay na hindi pa nagagawa, di ba? Nagpapadrama. Hukom, maling upuan ang kinuha ng kalabang abogado at kliyente. Dapat sila nasa defendant's bench. Ano ba ang sinasabi mo? Nananag ang nanay ko sa traffic rules. At hit and run pa. Bilang abogado niya. Hindi mo siya pinanatili sa scene, dinala mo pa siya. Tapos kami pa ang sasabihin mong nasasakdal. Hukom, ito ang court summons. Ipinapakiusap kong pagsamahin ang mga kaso. Linwan King, alam mo ba ang ginagawa mo? Totoong court summons ito. Dahil malakas ang ugnayan ng dalawang kaso, pinapayagan ang pagsasama ng mga ito. Magpalit ng pwesto ang magkabilang panig. Nanay, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo ngayon. Kuya Guyang, ano na ang gagawin? Ako talaga ang pinupuntirya ni Ed. Baka sumuko na lang tayo. Sumuko. Sa mga kasong hinahawakan ni Guyang. Walang kapitulasyon. Bukod pa riyan, nadapa lang ang nanay ko. Ikaw ang pinaka-naagrabyado. Pero ayoko talagang makaapekto sa relasyon ninyong mag-asawa. Paano kung pagalitan ako ni tita? Jelly, huwag kang mag-alala. Ipapa-explain ko kay nanay. Linwan King, tingnan natin kung ano ang laban mo sa akin. Muling magbubukas ang paglilitis. Ilahat na nagreklamo ang mga pangyayari at batayan. Pati na ang hinihiling. Hukom, wala namang ginawang krimen ang aking kliyente. Pero sinisihan siya ni Injali ng hit and run.
Hinihiling kong muling imbestigahan ang kaso para sa katarungan ng aking kliyente. Linwan King, kitang-kita naman ang ebidensya. Pero pinapaimbestiga mo pa ito. Di ba alam kong nanay ko ang kalaban? O sasabihin mo, isinisiwalat ko ang sarili kong nanay bilang hit and run driver. Dahil ganoon niya ang ginagawa mo. Ang kapal ng mukha mo. Hukuman ito, hindi palengke. Sinasabi mong inaakusahan ko ang sarili kong nanay. Mananagot ka sa paninirang puri. Grabe talaga ang Linwan King. Sinasabi pang pinagbintangan ni Ati, Gu ang sariling nanay. Baka naman dahil sa matagal na housewife, nakalimutan na ang tuntunin sa korte. Abogado na nagreklamo, sigurado ka ba sa lahat ng iyong hiling? May katumbas na ebidensya ang lahat. Kung wala, kasinungalingan iyon. At may pananagutan sa batas. Sigurado ako. Sigurado pa rin? Mas mabuti umuwi ka na lang. At panoorin mabuti ang video ng pagharap ko sa hukuman. Sa bawat kasong hinahawakan ko, Guyang. Walang mali, kahit ebidensya na hindi ko mahanap. Hindi ako naniniwalang kaya mo. Hindi mo nakita ang ebidensya dahil wala kang pakialam. Sige, titignan ko kung paano mo babaguhin ang kaso. Abogado Gu, kung ang kliyente ko ay nadapa lang. Bakit naman nasira ng ganito ang kotse ni Injali? Umiwas ako sa kanya. Kaya nabangga ko ang ibang lugar. Narinig mo? Sabi ni Jelly, umiwas siya. Kaya nawala ng kontrol ang sasakyan at nasira. Umiwas? Kung umiwas nga, bakit mo sinisiraan ang kliyente ko ng hit and run? Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, saan siya tatakbo? Ang tanging paliwanag ay, nasa panganib siya noon at walang tumulong. Natakot ako noon, hindi ko siya tiningnan ng maayos. Baka nahulog sa tabi ng daan. Baka hindi mo naaalala paano ka nakatantiyan ng ganyan? Abogado na nasasakdal, isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Nahulog sa tabi ng daan, hindi ba dapat ang kliyente mo? Bilang kalahok sa aksidente, ay bumaba agad at dalhin siya sa ospital. O baka hindi niya naisip na tulungan siya. Nga, bakit hindi tinulungan ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad? Sinasabi mo bang malubha ang sugat ng nanay ko? Nang mangyari ang aksidente, ang kliyente ko ay nasa malubhang panganib kung hindi agad dinala sa ospital. Malaki ang maaaring mangyari, ito ay kabilang sa pangangailangang umiwas sa panganib. Kaya ang kliyente ko ay hindi dapat managot. Sa kaso ng hit and run, Mayroon ng batas na iyan, kung ang isang tao ay malubhang nasugatan at nasa panganib ang buhay, maaari siyang umalis sa lugar. Para magpagamot, hindi ito ituturing na hit and run. Hindi ba't si Jelly ang malubhang nasugatan, kundi ang nanay ko? Naaksidente si Jelly, kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Kung okay lang ang nanay mo, dalhin mo na lang siya pauwi. pero Aray. Kuya Guyang, ang sakit ng binti ko. Sige na. Hindi ba't nahulog lang? Nakabangga ng sasakyan si Jelly. Nasa iyo ang cellphone ni nanay. Magsalita ka. kasi wala siyang kasama, kaya Ano ang ibig mong sabihin na walang kasama? Nasaktan ba si nanay? Magsalita ka nga. hindi nasaktan si nanay. Lumang bruha. Matigas pala ang katawan mo, hindi ka namatay. Pwede bang isahang salita mo na lang lahat? Akala ko talaga may nangyari kay nanay. May nangyari nga kay nanay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tahimik, bumalik sa inyong pwesto. Dahil walang nasaktan, ayon sa batas, hindi ito emergency. Ipinagkakait ang reklamo ng demandante. Narinig mo ba, Linwan King? Na-reject ang apela mo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Jelly. Papayuhan ko siyang i-withdraw ang kaso. At hindi ka namin kakasuhan ng paninirang puri. Kung hindi, huwag kang magalit kung mag-imas ako. Ako ang magsusori sa kanya? Nagsinungaling ka kay Jelly, hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Kuya Guyang, bakit ko ipapagsorry si ate sa akin? Lumabas na ang katotohanan, iwi-withdraw ko na lang ang kaso. Huwag kang magpanggap, Injali. Itago mo na ang nakakasukang mukha mo. Kuya Guyang, mukhang si Ed. Ayaw pa rin akong patawarin. Kung sinasabi mong may kasalanan ako. Sige, may kasalanan ako. Pwede akong humingi ng tawad o magpipreso. Ang hirap kausapin ni Linwan King. Hindi na nga maghahabol ang akusado. Siya pa ang nagpupumilit. Akala mo ba korte ng pamilya mo ito? Wala namang basehan. Bakit hindi ka mag-sorry? Mas mabuti na yun kaysa makulong. Malayo pa ang kakayahan mo, Linwan King. Sayang lang, hindi namatay ang matanda. Linwan King, huwag mong isipin na dahil sa pagpapawalang sala sa nanay ko, pwede mong apihin si Jelly. Hahayaan kita. Ngayon, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad kay Jelly sa harap ng lahat, ako mismo ang magkukulong sa'yo. Ha, ang galing-galing mo talagang asawa. Para lang mapaluhod mo ako sa white moonlight mo.
Handa kang ipakulong ang asawa mo. Ete, huwag kang magka-misinterpret. Nagbibiro lang siya. Jelly, huwag kang makiusap para sa kanya. Hindi karapat-dapat sa awa ang babaeng tulad niyang ahas ang puso. Ngayon, magmamakaawa siya o makukulong. Abogado ng demandante, kung wala ng bagong ebidensya, magpapasya na ang korte. Linwan King, ito ang resulta ng pag-agaw mo ng lalaki sa akin. Hukom, may bagong ebidensya ako para patunayan. Sa ganitong oras, anong bagong ebidensya pa ang maibibigay? Linwan King, payo ko, huwag ka nang magulo. Hukom, tutol ako. Abogado ng demandante, walang dahilang pagkaantala. May bisa ang hiling. Abogado ng demandante, ipakita agad ang bagong ebidensya. Kung hindi, magpapasya na ako. Humingi ako ng 3 minutong pagtigil. Kailangan kong magpalit ng damit. Oras ng paglilitis ngayon, magpapalit ka pa ng damit? Hukuman ito, hindi lugar na gusto mo lang pumunta. At gusto mo lang umalis. Hukom, tutol ako. Ang hiling ng demandante ay hindi labis. Pinapayagan ang aplikasyon. 3 minutong pagtigil. Kuya Guyang, wala talaga akong nilabag. Hindi ko maintindihan kung bakit palaging nang away si Ed. Ngayon ko lang nakita ang tunay niyang mukha. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na siraan ka ng sinuman. Ang batas ang pinakamakatarungan. Hukom. Tapos na ang 3 minuto. Hindi pa rin lumilitaw ang abogado ng demandante. Baka tumakas na dahil sa takot. Hinihiling namin na magpasya agad. Ipinapahayag ko, dahil sa kakulangan ng ebidensya ng abogado ng demandante, tinatanggihan ang apela. Ngayon, ayon sa hiling ng akusado, sa abogado ng demandante, napatunayang guilty sa kasong paninirang puri. Bakit siya nakadamit pagluluksa? Ano ang nangyari? Hindi ba't walang nasaktan sa demandante? Kaninong larawan ng patay ang dala niya? Hindi ko alam. Nahulog si nanay. Wala ka sa bahay para alagaan siya. Nandito ka pa para makipag-away sa akin. Inuutusan kita. Tapusin mo na ang gulo na ito. Umuwi ka na agad. Ako ang traitor. Ang pagtatanggol kay Jelly ay responsibilidad ko bilang abogado. Ano ang mali ko? Guyang, hindi mo na siya makikita muli. Kung hindi lang kailangan sa paglilitis, ayaw kong makita ito. Kriminal na lantarang lumalabag sa batas. Gusto ko siyang mahuli agad. Huwag mong isipin na dahil sa pagtatanggol mo. Makakatakas siya sa batas. Hukom. Hinihiling namin hanggat buhay ang akusado kahit nasa wheelchair. Dapat siyang humarap sa korte. Hindi impossible. Medyo nabanggalang si nanay. Paano siya mamamatay? One King, nagsisinungaling ka ba sa akin? Patay na si nanay. Ikaw at ang iyong puting buwan ang direktang pumatay sa kanya. Linwan King, anong sinasabi mo? Paano namin ni Jelly mapapatay si nanay? Siya ang bumangga sa kanya kaya na ospital. Ikaw naman. Walang pakialam. Ang pinaniwalaan mo lang ay puting buwan mo. Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala. Alam mo ba? Namatay si nanay dahil sa'yo sa pag-aantay mo sa ospital. Walang pumirma kaya naantala ang paglunas. Kaya siya namatay. Impossible. Hindi ko akalaing ganun kagrabe ang kalagayan ni nanay. Hindi iyon hindi mo inakala. Wala lang sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, Guyang. Pero ang puso mo para lang sa puting buwan mo. Pa sa isang kabit, pinabayaan mo pa ang sariling ina sa aksidente. Talagang walang utang na loob, gahaman. Nga, sariling anak, walang pakialam. Yung manugang pa ang nag-asikaso. Talagang walang hiya. Kuya Guyang, noong panahon na yon, aksidente lang talaga ang nangyari. Paano ko naman mapapatay si tita? Nalulungkot din ako sa nangyari kay tita. Hindi ko talaga alam noon na si tita pala ang nabangga. Maniwala ka sa akin, please. Jelly, syempre naniniwala ako sa'yo. Pero ang pagkamatay ni nanay, aksidente lang yun. Hindi kita sisishin. Guyang Top. Salamat, Kuya Guyang. Kung hindi ka nagtanggol sa akin, baka si Ed. Ang lahat ng sisi ay ibinato na sa akin. Alam ko, malungkot ka rin sa pagpanaw ni tita. Pero, hindi mo naman ako pwedeng pagbintangan ng walang basehan. Injiali, sabi mo nang sabi na pinagbibintangan kita. Kahit na perpekto ang ginawa mo sa lugar ng aksidente, may isang bagay kang nakalimutan. Tama na, Linwan King. Alam kong malungkot ka sa pagkamatay ni nanay. Pero hindi mo pwedeng isisi lahat. Kay Jelly.
Sabi ko na ang pagkamatay ni nanay ay isang ordinaryong aksidente sa kalsada. At si Jelly, biktima rin siya sa aksidenteng ito. Kung siya ang biktima sa aksidenteng ito, bakit si nanay ang nasa morgue at hindi siya? Patay na si nanay, gusto mo pang patayin si Jelly. Saka ka lang masisiyahan. Aminin ko, mali na hindi ko inasikaso si nanay. Pero si Jelly, kakawala lang sa trabaho, na aksidente pa. Bilang abogado at tanging kaibigan niya. Sino pa ang tutulong kung hindi ako? Kasalanan ko lahat. Okay lang kung galit ka sa akin, pero hindi tama na. Ibuhos mo ang galit mo kay Jelly nang walang dahilan. Lalong hindi mo dapat siraan si Jelly bilang pumatay kay mama. Paulit-ulit mo akong sinasabihan na sinisiraan ko siya. Eh sabihin mo, saang side ng kalsada tumama ang sasakyan niya nung aksidente? Siyempre sa south side. Kung sa south side nga siya tumama. Sa litrato, kitang-kita na normal lang ang takbo niya. Eh bakit nasa north side ng kalsada natagpuan si mama? Anong sinasabi mo? Paano nangyari na nasa north side si mama? Paano nangyari to? Nalaman niya, akala ko perpekto ang plano ko. Kuya Guyang, anong south side, north side? Talagang hindi ko alam. Paano ko naman gagawin yon kay tita? Lin Wan King, sigurado ka na nasa north side ng kalsada natagpuan si mama ko. Ano ng ebidensya mo? Andun ako, nakita ko. Walang bakas ng banggaan sa kabilang side ng kalsada. Hindi yun dahil hindi mo nakita. Kasi noon, ang nasa isip mo lang. Si Injali, yung sinasamba mong white moonlight para sa kanya, isa ka lang. Kasangkapan na pwedeng gamitin. Kasi itong aksidente. Simulat sa pool. Plano lahat ito ni Injali. Noon, inalagaan ko lang si Jelly. Hindi ko masyadong napansin ang eksena. Pero, hindi ako naniniwalang sasaktan ni Jelly si mama. Lin Wan King, akala mo ba lahat ng tao? Kasing puso mo. Dahil walang tisi eh. Gawa-gawa ka lang ng kwento para pagdudahan ko si Jelly. Akala mo ba tanga ako? Sa ilang salita mo lang, maniniwala na ako na si Jelly ang pumatay kay mama. Itigil mo na yung mga kalokohan mo. Guyang, isipin mo. Bakit pagkatapos ng aksidente ni Injali? Hindi muna siya tumawag ng pulis sa iyo agad? Kasi siya talaga ang nag-counterflow. Siya ang lumabag sa batas. Kung totoo nga yon, napakatuso nga ni Injali. Parang may punto si Lin Wan King. Parang hindi ordinaryong aksidente ang kasong ito. Tumigil ka. Guyang, sinaktan mo ako para sa pumatay kay mama? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi lang suntok ang abutin mo. Patay na si mama. Hindi mo iniisip ang libing, nasa korte ka pa. Sinira mo ang pangalan ko at pinahiya mo ako. Ano ba talaga ang balak mo? Gusto ko lang mabigyan ng hustisya ang nanay. Gusto ko lang mahuli ang pumatay sa kanya. Ikaw pa ang nagtatanong kung ano ng balak ko. Guyang, ang namatay ay ang tunay mong ina na nag-alaga sa'yo. Dahil na siya ang tunay kong ina at hindi pa man lamang lumalamig ang kanyang bangkay. Lalo kung hindi papayagang magamit mo siya. Wala akong nakitang ebidensya sa eksena na si Jelly ay nag-counterflow o nag-violate ng traffic rules. Kaya gusto ko nang tapusin itong kahibangan. Ikaw, hindi mo lang tinigil, lalo mo pang pinalala. Akala mo ba, itinuring ka ng nanay ko na parang tunay niyang anak? Ganito mo lang siya tatapakan. Para lang matupad ang masama at hamak mong balak. Dahil nga itinuring ako ng nanay na parang tunay niyang anak. Kaya gusto kong mabigyan siya ng hustisya. Guyang, sabihin ko sa'yo, hanggat hindi nalalabas ang katotohanan, hindi ko ititigil ang kasong ito. Kailangan kong mahuli ang pumatay sa nanay. Kailangan kong bigyan siya ng kasagutan. Ito ang pangako ko sa kanya. Nanay ko yon, hindi nanay mo. Ang usapin ng nanay ko, hindi kailangan ng pakikialam ng isang katulad mo. Guyang, asawa kita sa batas. Akala ko ba sa puso mo? Isa lang akong dayuhan. Sa babaeng tulad mong masama ang ugali. Maging dayuhan ay sobrang pagpapahalaga pa sa'yo. Kung kalahati lang ng kabutihan ni Jelly ang meron ka, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Sabihin ko sa'yo, pagkatapos kong ayusin ang libing ng nanay ko, hiwalayan na kita. Hindi na kailangang hintayin ang libing. Pwede nang iproseso ngayon, Guyang. Hindi ba't laging nasa isip mo ang iyong white moonlight? Ngayon, bibigyan kita. Your Honor, nakita niyo na ang asawa ko. Ang abogado ng akusado na si Injali. Si Guyang ay nangangaliwa. Para hindi siya makagambala. At para matapos agad ang kaso, humihiling ako na pakawalan ang aming kasal.
Dahil sa hit and run incident na ito, at sa komplikadong relasyon ng mga partido, kung wala kayong problema, ang korte na ito ay pwedeng i-dissolve ang inyong kasal. Guyang, may tutol ka ba? Linwan King, huwag kang magsisisi. Your Honor, sumasang-ayon ako na i-dissolve ang aming kasal. Ipinapahayag ng korte na opisyal ng dissolved ang inyong kasal. Linwan King, hindi na tayo mag-asawa. Wala ka ng karapatang makialam sa ina ko, Your Honor. Hinihiling kong itigil na ang kahibangang ito. Ang pag-aasikaso sa huling hantungan ng aking ina ang pinakamahalaga. Maging ang nakain ito, SGNG, maliban kung siya ang pumayag, hindi ito mababawi. Wala na tayong relasyon bilang mag-asawa. Ano pa ang dahilan para manatili dito? Talagang babawiin ko ang kaso. Tutol ako, Your Honor. Maghahain ako ng demanda dito mismo. Si Injali ang tumakbo ng salungat sa daloy at nakapatay sa aking kliyente. Ang kanyang kilos ay pagpatay ng sadya. Katahimikan. Ang abogado ng demandante ay kailangan ng ebidensya. Kung wala, pananagutan niya ang legal na bunga ng pagmamali sa korte. Your Honor, handa akong panagutan ang bawat salita ko. Ikaw, Ang abogado ng demandante ay nangako ng pananagutan. Ipapatuloy ang paglilitis. Linwan King, sinasabi mong ang aking kliyente ay tumakbo ng salungat sa daloy. Anong ebidensya ang meron ka? At ano ang ebidensya mo na siya ang bumangga sa aking ina? Kung wala kang maayos na ebidensya, maaari kitang idemanda sa paninirang puri. Kaya mo ba? Guyang, paano kung mayroon akong ebidensya? Anong sinasabi mo? May nalaman ba siya? Hindi pwede. Hindi ko dapat siyang payagang ilabas ang ebidensya. Kuya Guyang, ako. Jelly, naniniwala ako sa'yo. Hindi mo kayang saktan ng nanay ko. Panlilinlang lang yan niya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang makakapanira sa'yo. Ganoon ba? Your Honor, ipinatawag ko ang aking saksi. Payagang lumabas ang saksi. Linwan King, titignan ko kung sino ang ipapatawag mong saksi para magsinungaling sa korte. Jelly, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi okay lang. Sumasakit lang ng kaunti ang ulo ko. Sumasakit ba ang ulo mo o kinakabahan ka, Injali? Kilala mo ba si Igbay? Siya ang mekaniko na nag-ayos ng sasakyan mo. Linwan King, nakakatawa ka. Mekaniko ang ginawa mong saksi. Igbay, dinala mo ba ang ipinabili ko? GNG, Lin, ang nilalaman ng naayos na dashcam ay nasa loob ng cellphone nito. Injali, sa loob ng dashcam. Nakuna ng buong aksidente. Gusto mo bang i-play ko na ngayon? Para makita ng lahat ang katotohanan. Kuya Guyang, tulungan mo akong kunin ang cellphone niya. Paano nangyari ito? Kuya Guyang, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Pek ang video na yan. Pek. Injali, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Wala Kuya Guyang. Mahal na mahal lang kita. Gusto ko lang makasama ka. Hindi mo ako sisisihin. Di ba? Tumahimik ka. Nanay ko yon, paano mo nagawa yon? Totoo palang si Injali ang pumatay. Nakakagulat. Abogado Gu, ginagulang pala ng isang babae. Nakakatawa talaga. Tumahimik kayo. Ano ba ang alam ninyo? Tunay na pag-ibig ang meron kami ni Kuya Guyang. Yung matandang yon. Nahuli niya akong nagloloko. Pinaghiwalay kami kahit anong paliwanag ko. Kahit anong pagmamakaawa ko, ayaw niyang makinig. Babae ako, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang babae. Ang dapat gawin. Siya, hindi siya nagpatawad. Kaya dapat siyang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Niloko mo ako. Nanay ko yon. Pinatay mo ang nanay ko. Mabuti nga. Dapat lang sa masamang babae yan, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap talaga. One King, nagkamali ako. Gago ako. Guyang, sino ba talaga ang pumatay sa nanay? Hindi na mahalaga. Hiwalay na tayo matagal na. Natupad ko na ang pangako kay nanay, aalis na ako. One King, patay na si nanay. Kung iwan mo rin ako, paano na ako mabubuhay? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon? Ilang beses na kitang binigyan? Pero hindi ka naniniwala sa akin at lagi mo akong inaapi. Guyang, pagod na ako. Maestrado, malinaw ang ebidensya na sinadyang pumatay si Injali. Ang aming kliyente ay pumanaw na. Humihiling kami na hatulan siya ayon sa batas.
at bigyan ng katarungan ang aming kliyente. Hatol ng hukuman, si Injali ay nagkasala ng sinadyang pagpatay, kaya't hatulan ng kamatayan at ipapatupad sa loob ng 3 araw. Si Guyang ay hindi pinansin ang katotohanan at inabuso ang kanyang kapangyarihan. Bawiin ang lisensya ng abogado at bawal nang pumasok sa langan ng batas habang buhay. Tapos na ang paglilitis. Hindi. One king. Ina, nakikita mo ba ito? Ang pangako ko sa iyo, nagawa na ng anak mo. Ina, nagpasya ako, mula ngayon babalik ako sa larangan ng batas. Ipapangako ko na wawasan ko ang lahat ng kawalan ng katarungan sa mundo.